Bago po, pwede po bang, asan na? Point of order po. Isang minutong pagpapahinga. Ayon po doon sa pinagpapatuloy pong ating pagpupulong. Sa ating mga kasama, ang ating pong privilege hour po, ayon sa section 97, upon registration with the majority floor leader and with the permission of the presiding officer and after the reading of the order of business, any member may speak on any matter of general interest for not more than 10 minutes. If more than one member so desire to make use of this privilege, the first to apply either in writing in order in the office of the majority floor leader or verbally in open session shall be given precedence and so on successively, but they shall only be allowed to speak for not more than 10 minutes each. Any member exceeding the time allotted for the privileged speech may be ruled out of order by the presiding officer, motu proprio, or upon a motion made by any member, no motion shall be presented or entertained in connection with the subject matter of the privilege. The member who deliver the speech shall not be subjected to interpolation unless consented to. Majority Floor Leader. Your Honor, point of order po. Majority Floor Leader. Your Honor, please. May I state the rule also, Your Honor? Kasi nakinig po kami sa inyo, baka pwede ko rin pong basahin itong hawak kong rules po. With your permission, Your Honor. Ito po yung rules natin, yung internal rules ng proceeding po natin. Meron din po akong babasahin, Your Honor. Mamaya po, Your Honor, isa na lang, bigyan niyo po. Tapusin na natin po yung nasa agenda. Your Honor, mahalaga po itong sasabihin ko po kasi bago po tayo dumating doon sa pangalawang agenda po, gusto ko lang pong i-state at sin-explain ko po ito sa ating majority floor leader na kailangan ko pong i-state to kasi mababaliwala po. Under our rules po, the point of order or Pero inquiry, kagalang-galang, hindi pa kita nire-recognize. Huwag ka muna magsasalita hanggat hindi kita nire-recognize. Yes, Your Maraming Honor, pero salamat. under the rules, I need that to be recognized, Your Honor. When a member of this council... Sige, pagbibigyan kita. Kagalang-galang JTV Villanueva, kinikilala ka na nga pag. Thank you, Your Honor. Ito po'y walang halong pangaharang. Binasahan niyo po kami ng rules. Kami po'y nag-aaral din ng aming rules. Kung tama po itong aking hawak na rules, kapag ang isang miyembro ng kalupunan ito'y nagtaas at nagsalita ng point of order or parliamentary inquiry, nakalagay dito sa parliamentary rules ni Orendain at ng Robert Rules of Order na hindi ho kailangan ng recognition ng presiding officer ang sino mang tatayo para mag-raise ng point of order or parliamentary inquiry. Pangalawa, the point of order or parliamentary inquiry is not debatable. It need to be raised immediately but not after the consideration of the question in order. Hindi ho dapat palampasin. Kaya po, ini-insist ko, pagpasensyahan po ninyo, ganoong tagapangulo, nang sasabihin ko lang naman po, yung pong mga inirefer na mga item po kanina sa mga committee, we maintain our position na bilang hinirang na minority floor leader ng dominant minority group, maabisuhan po ang inyong lingkod bilang kinikilalang minority floor leader sa mga committee inirefer kanina ng ating majority floor. Yun lang po. Just a manifestation lang po. Wala Huwag po kayo mag-alala, Ginoong kagalang-galang Konsel JTV Villanueva. I-inform po natin ang majority floor leader, ang minority floor leader, at ang opposition po. Maraming salamat po. Thank you po, Your Honor. Your Honor, I would just like to make a counter-manifestation to the manifestation of Honorable Joel Villanueva. As I've said last session, Your Honor, the dominant minority is the minority floor leader, Honorable Sabrina Philip Lacuna, together with Honorable Terence Albarbar, Honorable Doc Luisito Chua, and Honorable Uno Lim. So those not belonging to the dominant minority or the majority will be considered as independent. Although, Your Honor, under our rules, they're also entitled to notices and can and may and are welcome to attend all committee hearings of this session of the City Council, Your Honor. Thank you, Majority Pulong Mayorya. Your Honor, tayo po'y nasa ikalawang pagbasa. Ang lupon sa ugnayang pambarangay ay nagsumiti ng ulat hinggil sa nasabing liham. Inumungkahi ng inyong lingkod
na pagtibayin ang nasabing ulat ng lupon ng pabahay, palupa, unlarang, panlungsod at akmang panahanan. Meron pong minumungkayan po ng mayorya. Meron po bang tumututol? Nasaan na ba tayo? Ako, sang-ayon ako kay Consiel Galoy. Ako, produkto rin ako ng barangayan. Mahal ko lahat ng barangay official. Nung ako po'y naging konsyal noong 2004, wala naman po itong kailangan pumunta, basta pumasa po sa city budget, pasado na nga ho eh. Sa aking pong pananaw, hindi na sila dapat pumunta dito. Baka kailangan natin baguhin na yung rules para kung pasado na, ngayon kung gaya nga ng sabi ng majority floor leader natin, kung kailangan natin magpa-picture, siguro gawin na lang natin to sa araw ng Maynila. Nandiyan lahat ng punong barangay. Pwede pa natin isama yung mga barangay kagawad, sekretary. Pero alam nyo, ako madalas bumababa sa barangayan. Hindi lang po nating alam ang mga barangay official, lalo na ang chairman. Minsan madaling araw na po yan natutulog. Minsan kung may gulo ho, minsan katutulog lang, bumabangon pa. Kaya siguro mas maganda po kung pumasa na sa city budget, hindi na siguro natin dapat papuntahin maging yung chairman o representative. Once na pasa na, gaya nga nasabi ng aking kasamang konsyel na si Kaloy Castañeda, hindi ma-approve na ho yun eh. Maraming salamat po. Thank you. Councilor Rod Lacsamana. Hindi, after JTV. Salamat po, Sir President. Dadagdagan ko lang po sana yung mga usapan. Kasi kanina po narinig ko, kay Konsehala yan, dapat daw sana naka-agenda para mas respectable ang dating sa ating mga punong barangay. Sabi naman po ng kasamahan natin si Konsehal Kaloy Castañeda, parang lumalabas na tayo ang nagdi-delay. Para po sa kaalaman po ng mga punong barangay, kahit po kayo hindi makarating dito, kami po ay nagkaisa noon na kahit po secretary at treasurer ninyo, ay pwede kayong irepresenta. Kaya kahit po kayo ang punong barangay ay hindi makarating, ay hindi po dahilan para hindi namin i-aproba ang inyong budget. Yun lamang po, noon po masaya tayo lahat tayo nagkakaisa na yun ang gusto natin mangyari. Sa mga punong barangay po, kaya lamang naman po kayo iniimbitahan dito ay para partikular na pagbibigay galang din po sa ating mga konsehal. Kung meron po kaming katanungan, ay nais po namin kayong tanungin. At kaya po kami normally ginagawa namin ito after nung ng business hour namin, ay para po diretso na po tayong magpasa ng inyong budget. And at the same time, kapag suspended po kasi ang rules, po pwede naman kayong magpa-picture. Katunayan na kayo ay nandito at nagbibigay galang din po sa aming mga kapwa-konsehal. Yun lamang po, ang intensyon lang po sa inyo, ang intensyon ko sabihin ay hindi po kami kahit kailan naghaharang o kami po ang paraan para kayo ay magkaroon ng problema sa pagpasa ng inyong budget. Kami po rito ay kaisa po ninyo. Hindi po kami haharang ng budget nyo. Kung sinasabi man po na budget na sinasabi natin na deem approved na yan at ministerial lang po ang aming pag-aksyon sa inyo, pero kailangan po yan dahil kami po ang tagagawa ng batas ng Maynila, kami po ang kami po ang gumagawa ng mga iba-iba pong patungkol pa sa pagpasa ng inyong budget. Kaya po sana, sabi nga po kasi napanahon lang po tayo ng pagpapolitika, politika. Sana po pag panahon ng ganito na alam naman po natin na lahat tayo ay tumutugon sa pangangailangan ng ating mga barangay chairman, huwag na po natin silang pahirapan. At kami po, nakatayo ngayon dito sa inyo, alam ko po na nanonood kayo dyan sa taas, hindi po kami ang magiging paraan para kayo ay hindi makapagpasa ng inyong budget. Maraming salamat po. Maraming salamat. Councilor JTV Villanueva. Maraming pasalamat, Ginoong Tagapangulo. Sususugan ko lang po yung sinabi ng aking mga kasamahan kanina.
Pero bago ho yun, parang laging pinalilitaw dito na ang mga pangyayari bunsod ng pamumulitika namin in particular. Tingin ko mali po yatang akusasyon yun. Bago po ako magsalita kanina, sinasabi ko na kami po dito ay walang pagtutol sa pag-aaproba ng mga budget ng mga barangay, particularly po ako, at lagi kong sinasabi at lagi kong pinagmamalaki na ang isang JTB nagsimula, lumaki, at parating lumilingon sa hanay ng barangayan. Alam na alam ko po yung kanilang plight, pero ang hindi ko po nagugustuhan ngayon dito, laging lumilitaw yung salitang pamumulitika, tama-tama, nandyan na rin lang ang mga barangay official natin. Bakit hindi natin balikan ang lahat? Nagsimula at nagpakita ng merong politikahan dito, yung nagkaroon po tayo ng illegal na sesyon noong July 23. Wala po tayo dapat sesyon noong July 23, dapat tayo ay magkakaroon ng sesyon ng July 30. Lahat yan. Nagkaroon tayo ng agreement, Your Honor. Your Honor, I have the floor, Your Honor. Point of order, Your Honor. I have the floor, Out of Your topic, Honor. What is Let your me point of finish. order? I have the floor, Your Honor. Hindi ho tayo pwedeng pigilan dito sapagkat napagkasunduan natin. Kung sinong nagsasalita, ay bigyan ng... Kaya ako po binabalik. Bakit? Ayaw niyo bang marinig itong sasabihin ko? Para malaman ninyo. Di ba wala tayong sesyon ng July 23? Nagkaroon kayo ng sesyon. Wala kaming notice. Bumabagyo. Dineklara ng Malacanang, wala nang pasok. Dineklara ng City Hall, wala nang pasok. Tapos magkakaroon tayo ng sesyon. Tanungin natin ang Secretariat kung sila nagpadala ng Point of notice. order, Your Wala. Honor. Ngayon, ang unang agenda, sige na po, may bagyo. Unahin natin kung calamity ang didiscuss. Pero nagkaroon tayo ng sesyon na walang ipinadala sa aming notice. Ano ang una ninyong agenda? Reorganization. Tanggalan kami ng mga committee, tanggalan kami ng mga GO. Yun ang pamumulitika na naganap noong July 23, Your Honor. Bawal po pumalakpak. Point of order, Your What is your Honor. point of order? Your Honor, ano po kinalaman po ng barangay budget sa sinasabi po ng atin pong ginoong... hindi ko po siya pipigilan. Let's just stick po, Your Honor, patungkol po dun sa pinag-uusapan po natin with regards to yung mga budget po ng barangay, Your Honor. Let us not use this forum as a grandstanding, Your Honor. Hindi po pang grandstand. Let's just stick to the order po, Your Honor. Let's just stick to the topic. Maraming Thank salamat. you sa ating Minority Floor Leader. Okay ka na? Isa lang po. 1 minute po. Okay. Maraming salamat sa tinura ng ating kaibigan mula sa ika-6 na distrito. Kaya ako lang po nasabi yon, dapagkat ang tinatalakay nga natin ay pagpasa ng mga budget ng mga kasamahan natin sa barangayan. Nabanggit lang po yon, binibigyan linaw lang po ni JTB na hindi ho nararapat na laging ipinalalabas na kami namumulitika dito. Inilahad ko lang ho kung kailan nagsimula ang pamumulitika mula noong July 23 pagkatapos na malaman na ang kaming 17 ay sumama sa Batang Maynila, Isko Moreno. Maraming po salamat. Thank you. Councilor Maki Lacson. Magandang hapon po sa lahat. Sana po lumamig na po ulo nating lahat. Una po sa lahat, I would like to make some, hindi ko naman sinasabing correction, but with the indulgence of my good friend Kaloy Castañeda, once upon a time, I was also a barangay chairman. Once upon a time, I was also a director of Barangay Bureau. And once upon a time, on my first term as councilor, his question was the same as mine. I asked, the barangay po ay may fiscal autonomy. Bakit natin pinakikialaman? But I was corrected. At tama po, nasa mandato po ng konseho na questionin po ang mga barangay budget na may kalabisan. So, karapatan po ng konseho na dumaan talaga ang budget ng mga barangay sa City Council para magkaroon din po ng check and balance. Number 1. Number 2, ang kanina lang po nating pinag-uusapan, kaya sabi ko po sana lamig lang po ng ulo, pinag-uusapan lang po natin kanina suspension ng rule, lahat naman po tayo rito, ipapayag na aproba ng budget. We can agree to disagree, but
with the indulgence of everyone, pwede po ba sundin muna natin yung pinapasa nating barangay budget? Kasi po yung mga barangay chairman, hindi po sila nagpunta rito para makinig ng away natin. Pwede po ba ipasa muna natin yung budget nila, tapos mamaya po, ituloy na po natin yung disagreement natin. That is all, Your Honor. Maraming salamat. Councilor Fogabante. Thank you, Your Honor. Your Honor, napansin ko lang, nalilihis po kasi tayo eh. Maganda yung sinabi ni Consel Maki Lacson na ang pakay po natin ngayon maaprubahan yung budget. Sa simpleng suspension of the rules po, humahaba pa yung usapan natin. Ngayon, balikan ko lang po yung sinabi ni Consel Yanyan kanina na mas respectable apparently kung ilalagay sa agenda yung pag-approve ng budget kaysa naman sa after ng agenda. No? So, nais po ba ng Consel ng kabilang grupo na tapusin muna yung usapan ngayon, pauwiin muna yung mga chairman na nagpunta galing sa barangay nila, nagsasayang ng oras nila dito, pauwiin muna, wag aprubahan yung budget, pag-usapan, pag-debatihan, saka pabalikin pa pagtapos para aprubahan. Kasi umahaba lang po tayo eh. Maraming salamat po. Maraming salamat. Councilor Joey Uy. Thank you, Mr. President. Alam niyo, totoo yung sinabi ng kasama ko sa ika-6 na distrito na naabala yung ating mga punong barangay o barangay official. Kaya nga, tama rin yung sinabi ng kasama kong konsyal sa ika-2 distrito, pare-pareho naman doon tayo hindi namumulitika. Kagaya nga na sabi ko nung una, nung ako'y una naging konsyal noong 2004, hindi na po pinapupunta kahit chairman, secretary o wala man lang representative. Dahil yan, kung sinasabi ng ating kasamang konsyal sa ika-2 distrito na kailangan busisiin natin, siguro dito pa lang sa ating kasamang konsyal sa Liga Representative, doon pa lang, tignan na po ng Liga kung may discrepancy doon sa mga budget nila. Ngayon kung wala, sa aking pong pananaw, siguro dapat ito na yung maging huling punta ng mga barangay official dito. Kasi, gaya nga nasabi ko, naabala po sila. Pero wag naman, Councilor Joey Uy. Wag nang huling punta to. Wag nang huling punta. Wag namang huling punta nila ng mga chairman natin. Hindi, ang ibig ko sabihin, wag na po nating papuntahin yung mga barangay official para nakakapag-function po sila doon sa kanilang barangay. Dahil kung may discrepancy nga doon sa budget, ayusin na po natin dito pa lang. Dahil hindi naman po lulusot sa city budget yan eh. Kung walang kung may discrepancy o may pagkakamali, kung di nagbalanse. Kaya sana po, kung amendahan na natin yung ordinansa natin para sa susunod, pag dumating yung budget nila, pumasa, i-advise na lang natin, i-advise na lang ng Barangay Bureau na pasa na yung budget nila. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Councilor Philip Lacuna is recognized. Maraming salamat po, Your Honor. Siyempre, Your Honor, hindi naman po pwedeng hindi ako tumayo dahil labing isang taon din ako naging punong barangay at presidente ng Liga ng mga Barangay. Kailangan, Your Honor, hindi rin ako mapahiya sa mga kapwa punong barangay dito. Anyway, Your Honor, sa ating pong balitaktakan, sinabi po nila, marami pong dinadaanan po yung budget, dumadaan kay DILG. Yun po yung mga hindi po kailangan. Fact remains po, Your Honor, that under Local RA 7160, Your Honor, likewise known as the Local Government Code, malinaw na malinaw po na under po sa batas, kailangan po talagang dumaan ng barangay budget sa sangguniang panglunsod. Kahit saan po, Your Honor, sa iba pong sinasabi, binabanggit. Yung sa congressman po, yung 20% lang po yun ng Barangay Development Fund, yun lang po. Pero malinaw po sa batas, hindi po to ordinansa, Your Honor, na kailangan po talaga dumadaan sa City Council ang kanila pong barangay budget. Ngayon po, Your Honor, tama po yung sinabi ng butihing Konsehal Joey Uy na noong panahon po niya, noong 2004, hindi po naman kailangan magpunta pa po dito ng mga barangay chairman para sa barangay budget. In fact, nung ako po'y una naging konsehal,
noong 2008, Your Honor, hindi po talaga pinapupunta ang mga barangay chairman. Your Honor, just to give you a history, Your Honor, taon po 2009 po yata, nung ito po ay pinanukala. Ito po ay based sa request po ng dati pong Vice Mayor, Your Honor, during that time. Kung saan po sinabi, Your Honor, na pinapupunta nga dito yung mga barangay chairman para po sa approval. But then, Your Honor, maganda naman po yung suggestion ng dati pong Vice Mayor during that time. Kasi yun nga po, nakikita po natin, nakikita po, nakakadaupang palad po natin ang atin po mga punong barangay. But for the record, Your Honor, wala po tayo ditong dinidisapprove, Your Honor, sa akin pong alaala. Lahat po sila ay ina-approve po natin. Ngunit kung sa tingin po ng butihing Konsyal Kaloy Castañeda at ni Joey Uy, na mas gusto nila na hindi na nagpupunta po dito ang mga chairman dahil abala pa, gumagastos pa sa pamasahe. Your Honor, bilang the minority floor leader, ako po'y sumasang-ayon. Huwag na rin po sila papuntahin, Your Honor. Ako po'y sumasang-ayon po sa kanila pong gusto, Your Honor. Councilor Monyo Pangco is recognized. Yes, Your Honor. Ganun din po sa akin. Dapat po, hindi na sila papuntahin talaga dito. Dahil matagal na din po ako naging konsehal, naging barangay chairman din po ako. Kaya natin pinapapunta ang barangay chairman noon kasi sabi nila, pag may mga katanungan tayo sa pondo, sa budget nila, ay pwede natin freely gawin. Pero wala naman nangyayaring ganun eh. Kasi lahat naman aprobado na eh. So siguro kung may question lang tayo sa mga barangay budget, yun na lang ang mga papuntahin natin. Pero kung ganyan lang, deem approved na lahat, wag na natin silang pagurin. Dahil mga pagod na po yan eh. Yung mga barangay chairman natin, mga barangay officials natin. So yun lang po. At nung isang linggo, naalala ko rin po, nagpa-picture muna tayo bago natin aprobahan yung budget ng District 5 at ng mga ibang distrito. So siguro, Your Honor, mag 1 minute recess muna tayo ngayon at magpa-picture muna tayo. No, para yung mga barangay chairman, hindi na mag-intay sa itaas. Yun lang po, Your Honor. Councilor Elmer Par. Your Honor, maraming salamat po. At unang-una po, ako po ay humihingi ng dispensa sa lahat po ng mga punong barangay at hanay po ng barangay na nandito ngayon. Sa kaalaman po ng lahat, importante rin naman po na malaman nila at makita yung nangyayari po sa atin sa session ngayon. Nabanggit na rin naman po yung noon at ngayon. Siguro naman po yung noon at ngayon may diferensya naman po talaga. Nais lang din po naming linawin na kaya po naabala rin yung mga punong barangay na nandito ngayon dahil naimbitahan pa sila na pwedeng hindi naman pala. Katulad ng mga binabanggit nyo na noon wala naman pala. At ngayon, meron naman pala na pinapupunta sila. Kung gano'n naman po yung usapan, bakit po natin pinapupunta pa kung wala naman silang problema? At yung sinasabi nyo po kasi dati gano'n yung usapan, dahil po dati may nakita po kami na dapat ayusin ngayon. Yun lang po. At kalituhan ko na rin po, katulad po nung sinabi ni Consel Philip na minority daw siya, kami minority din. Kanina po ba siya nakabilang talaga? Sa majority o sa minority? Sa pagkakaalam ko po, 17 yung majority, 4 yung minority. Tapos kami po, 17 din na independent. Kapag sumama po sa amin sa minority, Point of order, Your 21 Honor. na po kami. Yun lang po, Your Honor. Nakakalito na po kasi. Councilor Philip Lacuna. Point of order lang, Your Honor, out of topic. Councilor Kaloy Castañeda. Maraming salamat po, Your Honor. Unang-una po, ako po itaos puso nagpapasalamat kay Konsehal Philip Lacuna sa pagpapaliwanag niya doon sa sitwasyon ng mga barangay chairman. Ibig sabihin, inirekomenda niya na rin na sana wag nang pumunta rito ang mga punong barangay katulad ng mga naunang panahon. Dahil sa kagustuhan lamang natin na makahalubilo sila. Ang sabi niyo, gusto niyo silang makahalubilo. O di, yung mga konsehal dapat bumaba sa mga barangay at kumustahin sila. Hindi sila papupunta rito para masabi lang na makahalubilo sila. Tayo ang bumaba sa mga barangay. Pero wag na natin sila papuntahin dito. Inaabala lang natin sila. Kailangan po, Your Maraming Honor. salamat. Meron pa po bang nais magsalita? Your Honor, karagdagan lamang po. Nabanggit po na napagkasundoan ng majority nung unang panahon na papuntahin dito sila.
baka naman po pwede na mapagkasunduan din natin na kapag naaprubahan na ng city budget, wag na natin papuntahin dito ang mga punong barangay, bagkos ang papuntahin na lamang at questionin natin yung mga may mga problemang barangay budget. Yun lamang po, Your Honor. Maraming salamat po. Maraming salamat. Councilor Bobby Lim is recognized. Maraming salamat po, Your Honor. Your Honor, pinag-uusapan ho natin dito is barangay budget. May tanong lang ho ako. Sino sa mga konsihal ngayon nandito na nakitang kung ano yung nakasulat sa barangay budget? Sasabihin natin, pag pumasa sa budget, pag pumasa sa barangay, pag pumasa sa DILG, lahat pumasa. Di ba? Kailangan na natin ipasa. Hindi ho ministerial ang pagpasa natin ng budget ng barangay. Dadaan at dadaan sa atin, titignan natin kung tama o mali. Nagtatalo tayo ngayon ng isa sa atin, hindi nakita kung ano nakasulat dyan. Okay, glinance ko lang. Andyan pa rin ang military, police, equipment. Wala na lang dyan is bala, nawala lang dyan repair of train, repair of aircraft, repair of seacraft. Ngayon, tanong ko, tama ba ako may nakalagay dyan military supply? Sino sa inyo pwede magsabi sa akin na walang nakalagay na military supply? Glinance ko lang yan. Your Honor, 1 minute recess. 1 minutong pagpapahinga. Punong Mayorya? Your Honor, personal Councilor collective Monyo Pangco privilege. is recognized. Yes, simple lang po yung sa akin, kaya siguro mainit ang ulo ng mga tao dito dahil napakainit ho ng session hall natin. At sa amin po, siguro mga 3 buwan na yata sira yung aircon namin sa side namin at nabalitaan ko dito naman sa kabilang side may 3 aircon pa yata nasira. So sana bago tayo mag-session muli, maayos natin yung mga aircon natin dahil napakainit po talaga. Yes. At Thank you. siguro, kung hindi maayos yan, baka pwede na lang kami mag-short sa mga beach attire dito sa loob ng session hall. Yun na po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Councilor Monyo Pangco. Majority Floor Leader? Ginoong Tagapangulo, para po tayo makauwi na po pare-pareho, ang huli po nating tatalakayin ay isang ordinance withdrawing from public use 7 square meters and 68 square decimeters, more or less, portion Bataas na Lupa Street at F. Muñoz Street, located Barangay 737, Zone 80, San Andres Malate, District 5, City of Manila. Pangunahing mayakda, kagalang-galang Ricardo Boy A. Isip Jr. Minumungkay ko po na ipadala ang nasabing panukala sa lupon ng inhenyero at pagawaing bayan. Meron pong minumukayang punong mayorya na i-refer po ang nasabing ordinansa sa lupon ng inhenyero at pagawaing bayan. Meron po bang tumututol? Sapagkat wala pinagtitibay. Ginoong Tagapangulo, wala na po tayong pag-uusapan. Minumungkahi ko po na ibalik ang panatuntunan ng kapulungan. Meron po minumungkayan po ng mayorya. Meron po ba tumututol sapagkat wala? Privilege, Your Honor. Councilor Yanyan Ibay is recognized. During the last session po, I just found out right now that you guys reorganized and amended the said committees po and removed the Committee on Youth Welfare and Sports Development. I'd just like to ask why po. First and foremost, I consider myself capable enough to hold such committee. So I'd just like to ask why there is a need to remove the Committee on Youth Welfare and Sports Development. Your Honor, kayo na po nagsabi na pag nasa iyo ang batas, sa akin po yung committee na yon. So I'd just like to ask why. Majority Floor Leader? Your Honor, we reverted back to the status of the internal rules prior to the assumption of office of Councilor Yanyan Ibay. It is the discretion of the majority, and a precedent was already set before we assumed office, before we all assumed office last elections, Your Honor. Councilor Yanyan Ibay? But besides that, why is there a need to reorganize? Your Because Honor, that's Majority under Floor Leader? Republic Act 11768. So Your Honor, I don't think the majority, we don't need to justify our discretion in amending the internal rules. If there's a question as to the procedure or legality or alleged infirmity, it may be questioned in the
proper forum, but not in this session hall, Your Honor. So it was decided by the majority that we will revert back to the standing committees as was listed prior to our assumption of office last election, Your Honor. Your Honor, inuulit ko po ang aking mungkahi na ipagpaliban na ibalik ang alituntunin o panuntuntunan ng ating kapulungan. Meron pong minumungkayang punong mayorya. Meron po bang tumututol sapagkat wala pinagtitibay? Minumungkahi ko po na tapusin na po ang sesyon sa araw na ito. Meron pong mungkaya punong mayorya. Meron po bang tumututol sapagkat wala pinagtitibay? Mga kasama, picture tayo.